Isang masaya at ligtas na araw sa inyong lahat mga bata. Narito na tayo sa ating ikalawang linggo ng ating ikatlong quarter para sa Filipino 6 o Filipino para sa ika-6 na baitang. Handa ka na bang matuto ng panibagong aralin para sa linggong ito? Kung gayon, samahan niyo ako sa pagtuklas ng bagong kaalaman ngayong araw. At ang pag-aaralan natin para sa linggong ito ay gamit ng pang-angkop at pangatnig. Alam mo ba ang gamit ng pang-angkop at pangatnig? Narinig mo na ba ang mga salitang ito? Kung hindi pa, ang araling ito ay para sa iyo upang higit mong maunawaan ang gamit ng pang-angkop at pangatnig. Inaasahang sa araling ito ay mapapaunlad mo ang iyong kasanayan sa paggamit ng mga pangatnig at pang-angkop sa pakikipag-usap sa iba't ibang sitwasyon at pagsulat ng talata. Handa ka na ba? Kung gayon, simulan na natin ang pagtuklas tungkol sa pang-angkop at mga pangatnig. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita at parirala. Nakatutulong ang mga pangatnig na ito sa pagbuo o pagbubuo ng diwa sa buong pangungusap. Sa madaling salita, tumutulong ang pangatnig upang mapag-ugnay natin ang mga parirala at upang makabuo tayo ng isang pangungusap na buo ang diwa. Diba? Alam naman natin yan na kapag ang grupo ng mga salita ay magkakaugnay at nakakabuo na ng isang buong diwa, tinatawag na natin itong pangungusap. At upang matulungan na mabuo ang diwa ng mga salita, kailangan natin ng mga panguugnay. At ang tawag na natin sa mga salitang ito ay mga pangatnig. Tingnan natin kung paano nga ba ginagamit ang pangatnig at ano nga ba ang mga halimbawa nito. Ginagamit ang mga pangatnig na o, ni, maging bilang pamukod, no? Ginagamit natin ito. Pinagbubukod ng mga ito ang mga kaisipang pinag-uugnay. Halimbawa, ayaw kitang madapa ni makagat ng lamok noong maliit ka pa. Okay, so pinagdugtong natin, no? Ayaw niyang madapa kahit pa makagat ng lamok, no, noong maliit ka pa. At ginamit na pang-ugnay natin ay ni. Basahin pa natin ang iba pang halimbawa. Ginagamit naman ng at, saka, pati kapag may idaragdag na salita, panimula o sugnay. Halimbawa, ang mga lumang bote at papel ay maaari pang mapakinabangan. Okay, so yan yung halimbawa natin. Ganun din yung gamit natin sa saka. Pati, pakikuhang mo nga ang mga maruming gamit, pati na rin ang mga basahan, ihanda mo yan upang malabhan natin. Siyempre, hindi pagsasamahin yung maruming damit at basahan, no? Ibig lang sabihin, pagkatapos na labhan yung maruming damit, isusunod na rin, no? Pati yung mga basahan. Ganon din yung saka. Bumili ka nga sa tindahan ng toyo, saka suka. Okay, so gumamit tayo ng pangatnig na saka. Kapag sinasalungat naman ang ikalawang kaisipan, unang ipinahahayag na kaisipan, pangatnig na ngunit, subalit, datapwat at iba pa ang ginagamit. Halimbawa, dumating ako sa tagpuan natin, ngunit wala ka na. Okay, so yun yung halimbawa natin. Okay, ano pa? Bumili ako ng paborito mong pagkain. Subalit, hindi na kita naabutan. Okay, so yun yung gamit natin ng mga pangatnig. Sa madaling salita, ginagamit natin ito upang pag-ugnayin yung pangkat ng mga salita o mga sugnay upang mabuo ang diwa, no, ng mga salitang ito at maging isang mahusay na pangungusap. Ngayon, ano naman ang mga pang-angkop?
Ang pang-angkop naman ay mga katagang ng, na, at G. Ito ay inuugnay natin, no? Inuugnay naman ito ang dalawang magkaibang salita upang makabuo ng parirala. Okay, so balikan natin yung pangatnig. Sinabi natin na yung pangatnig, ang iniuugnay naman niya ay mga sugnay, no? O mga parirala para makabuo ng isang pangungusap. Ang pang-angkop naman, mga katagalang na ng, na at yung titik G. Ito naman ay ginagamit natin, no? Upang pag-ugnayin naman yung dalawang salita para makabuo ng parirala. So tingnan natin kung paano ba ginagamit ang mga pang-angkop. Narito ang gamit ng mga nasabing pang-angkop. Nang, ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa mga patinig at idinurugtong ito sa nasabing unang salita. So tandaan natin yan. Ginagamit yung nang, yung katagang nang, kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig. Ano-ano nga ba ulit yung mga patinig natin? Ito yung a, e, i, o, u. Kapag ang salita o unang salita ay nagtatapos sa mga letrang ito, ang idinurugtong natin o ikinakabit natin ay ang katagang NG upang magkaroon ito ng kaugnayan sa ikalawang salita. Halimbawa, trahedyang masaklap, magandang babae, gwapong lalaki, masayang bata. Ang mga salita na nauna ay nagtatapos sa patinig, kaya ang ating idinugtong na kataga ay nang o yung NG. Ngayon, kailan naman natin ginagamit ang pang-angkop na o NA? Ginagamit ito kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa katinig na N, dahil ang ikinakabit natin dito ay G na lamang. Inihihiwalay ito sa unang salita. So ano ba yung mga katinig natin? Kanina, di ba, yung mga patinig natin yung A, E, I, O, U. Ang mga natirang letra, maliban sa patinig na 5, ay ang tinatawag nating mga katinig o consonant. Ngayon, kapag nagtatapos naman sa mga katinig ang unang salita, ang idinurugtong o ikinakabit natin ay ang katagang na, upang ito ay magkaroon ng kaugnayan sa ikalawang salita. Halimbawa, masaklap na trahedya. Okay. Matarik na bundok. Okay. So ito yung mga halimbawa natin ng mga salita, yung mga unang salita ay nagtatapos sa katinig. Kaya ang ating idinurugtong ay ang katagang na, upang ito ay magkaroon ng kaugnayan sa ikalawang salita. Ngayon, nabanggit natin kanina na maliban daw sa titik N. Bakit kaya? Dahil ang panghuli nating uri ng pang-angkop na G ay ikinakabit naman natin kung ang salita ay nagtatapos sa katinig na N at idinurugtong ito sa unang salita. Halimbawa, bayang kawawa. Okay. Kabataang masipag. Dahong tuyot. Ang mga unang salita ay nagtatapos sa katinig na N. Kung kaya, ang ating idinudugtong na pang-angkop ay ang letrang G na lamang. Ngayong maliwanag na sa atin kung ano ba at paano ginagamit ang mga pangatnig at mga pang-angkop, atin nang sagutan ang mga sumusunod na gawain. Para sa gawain bilang isa, piliin sa panaklong ang angkop na pangatnig o pang-angkop upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang sagot sa isang malinis na papel.
Para naman sa ikalawang gawain, basahin at suriin ang talata sa ibaba. Tukuyin ang mga pang-angkop at pangatnig na ginamit dito. Pagkatapos ay gamitin ang mga ito sa pagbuo ng pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Narito naman ang mga halimbawang pangungusap natin gamit ang mga pangatnig at pang-angkop na ating nakita sa talata na iyong binasa kani-kanina lang. Halimbawa lamang ito dahil alam kong marami ka pang mas mahuhusay na pangungusap na kayang likhain gamit ang mga pangatnig at pang-angkop na iyong nakita sa talata kanina. Para naman sa ikatlong gawain, pumili ng isa sa mga larawan na may kaugnayan sa iyong karanasan. Sumulat ng talatang naglalarawan o nagsasalaysay tungkol dito sa lungguhitan ng mga pang-angkop at pangatnig na ginamit mo sa iyong talata. So sa pagkakataong ito, hin-highlight na lang natin ang mga ginamit nating pangatnig at pang-angkop. At ang napili nating larawan mula sa iyong lip ay paggalang sa nakatatanda o magulang. Ating basahin ang ating halimbawang talata. Likas na magagalang ang mga kabataang Pilipino. Sa pananalita man o sa gawa, lagi nating ipinapakita ang ating paggalang kanino man. Higit lalo sa mga nakatatanda at sa ating mga magulang. Ang pagmamano ay isang paraan ng pagpapakita ng pagrespeto sa ating mga lolo at lola. Gayun din ang pagsasabi ng po at opo. Ang pagbati sa ating mga guro at pakikinig sa kanila ay isang paraan din ng paggalang. Ang paghalik sa pisngi o kamay ng ating mga magulang ay nagpapakita rin ng pagrespeto at pagmamahal sa kanila. Malaya kayong pumili kung anong larawan sa inyong lip o learner's pocket ang inyong nais gawa ng talata. Ito ay halimbawa lamang ng talata na maaring ninyong paggayahan, no? O maging padron sa inyong sagot. At para sa ating panghuling gawain, sabi rito, gumawa ng usapan o dialogo tungkol sa mga pangyayaring naganap sa inyong pamilya ngayong panahon ng pandemya. Gumamit ng mga pangatnig at pang-angkop. Isulat ito sa isang malinis na papel. Narito ang usapan sa pagitan niya ng nanay, ng nanay at ni Toby. So basahin natin. Sabi nung nanay, Toby, huwag ka munang lalabas ng bahay sapagkat hindi pa tapos ang pandemya upang maiwasan natin ang pagkakasakit. Ito naman ang sagot ni Toby. Opo nanay, dito lang po ako sa bahay at pag-aaralan ko po ang aking mga module nang sa gayon ay kahit na ako ay nasa bahay ay natututo pa rin po ako. Sabi ng nanay, tama yan anak, pagbutihin mo pa ang iyong pag-aaral upang makakuha ka ng mataas na marka. Pagkatapos mo, maaari mo bang tulungan ang iyong kapatid? At ang sabi ni Toby, opo nanay, makakaasa po kayo. At atin nang hinighlight ang mga ginamit nating pangatnig at mga pang-angkop sa ating dialogo o sa usapan sa pagitan ni nanay at ni Toby. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa linggong ito. Nawa ay marami kang natutunan at napulot ng mga bagong kaalaman sa ating aralin para sa linggong ito sa Filipino 6. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok
at pagsubaybay sa ating mga aralin sa Filipino. Ako si Teacher Aisa at magkita-kita tayong mulit sa susunod nating mga aralin sa Filipino. Paalam!